Ayan, mga kapanalig, no? Ang topic natin ngayon, it's all about paano natin malaman kung ikaw ay kinukulam na, no? So, ayan po ang ating topic natin, malaga natin ikwento, no? Or paano natin malaman. Una, bago natin tatalakayin ang mga taong may mga black magic, parang ganon. So, kasi nakasaad yan sa verse 16, no? Na ang kulam ay nag-i-exist sa Bible, no? Diyan natin makikita yan sa Bible. Totoo po yun ang kulam, no? Maskin sa Bible yan, makikita natin na nag-i-exist po ang kulam. Okay? So, diyan natin mababasa. Okay? So, totoo po ang kulam. Okay, so mahalaga natin tatalakayin kung paano natin malaman kung ang isang tao ay kinukulam. Okay? Nakikita nyo na ito, yung pic na ito na ang taong nakukulam ay depende yan, no? Kasi po, posible yan na ang kulam ay ginagamitan ng mahika or maitim na magic. So yan, no? Marami pong dahilan or marami pong tawag nito, marami pong mga posibleng gagawin kung ang tao ay posibleng patayin, pagparusahan, or sakripisyo, no? Ayan po, klase-klase po yun. Okay? Ang una natin itatopic is kung ang tao po ay binigyan ng sakit, yan ay sacrifice, no? Hindi po siya pinapatay, kundi binigyan lang siya ng matinding sakit. Okay? So nagsasakripisyo siya, paunti-unti po siya bago siya mamatay. Okay? Sa kaya po kahit pumunta ka po sa doktor ay wala pong finding sa doktor yan, kasi po yan pong sakit na yan is hindi po makikita sa doktor. Kasi yan po ay spiritual na kulam na binigyan ka po ng sakit na hindi makikita, bagkus ikaw lang po ang nakakaalam at nakaka-feel, no? Kung paano po ito na-feel mo. Okay, una, hindi ka makakatulog, ito po ang sintomas, no? Ito po ang sintomas kung ikaw ay sinasakripisyo, no? Kasi may mga sakripisyo po yan sa mga kulam. Una, hindi ka masyado makakatulog sa gabi, may mga iniisip, no? Madaling araw makakagising ka pa, mga 12 to 1 p.m., yan po ay gising ka pa. So ayan, una pong sintomas yan na hindi ka masyado nakakatulog, parang nababalisa ka, at biglang may mga tumutubo sa iyong pangangatawan. So yan po ang unang sakripisyo ng kulam. Okay. So, susunod, ayan po ang unang sintomas. Next po ay biglang may mga tumutubo na hindi mo mapaliwanag, no, sa iyong sa katawan. At ikaw ay namamayat. So, yan po ang mga sintomas. At yan po ang sakripisyo na binigyan ka po ng sakit na hindi po malalaman or mapakikita sa doktor. Kahit ano pang mga test na yan or lab test na hindi po makikita sa doktor. So yan po ang unang sintomas. Okay, so yan po ang unang topic natin. Pangalawa, kung ikaw ay binigyan ng matinding sakit, no, na hindi na naghihingalo ka na. So yan po ang pinakamatindi or dark na kulam. Yan po ang pinakamatinding sakit, no? So tatalakayin natin kung paano nila ginagamitan. Okay, una, kinukuha po yung mga kagamitan ninyo, no? Una, kagamitan mo yung mga nandiyan nakadikit sa katawan mo, picture mo, pangalan mo, buong kapanganakan mo. So yan po ang unang kukunin sa mangkukulam. Okay? So una, kukunin niya yung picture, yung buong kapanganakan, edad, at saka yung nakadikit sa pangatawan mo. So yan po ang marunong. Kasi po, una po ay may nakulam na po, no, sa aming bayan. Okay? Yung nagkulam po yung lola ko. No? Kasi yung lola ko po ay isang mangkukulam noon, kapatid ng lolo ko. So yan po, lola ko pa rin yun. Okay? So yan po ay may mga sinasakripisyo po yan. Binigyan po yan ng, bago namin kukulamin yan is, tingnan namin kung ano po ba, karapat-dapat ba na bigyan siya ng matinding sakit. Okay? So ayan po, na bigyan po natin ng matinding sakit kung karapat-dapat ba. Okay? So ngayon ay hindi po ako hindi ko po kinukuha yung powers na yon, kundi ako po ay kukontra. Okay, antay po ako. Sa ngayon is antay po ako sa kulam. Okay, so ako po ay manggagamot or ginagamot ko po yung kinukulam. Okay, so yan po ay kukunin yan at seserbisyuhan yan sa sementeryo, no? Yung mga gamit, kumukuha po tayo ng bungo. Okay, ginagamitan ka po ng black magic, yan po ay tinatawag na sakripisyo, no? Ever na 12 p.m. sa gabi, yan po ay sa gabi, no? Every 12 p.m. yan sa gabi, no? Sakripisyohan yan sa sementeryo. Gagawin yan sa sementeryo, yan ang ordinasyon, no? Or tawag namin yan is sacrifice
for those people who are given a pain, no? Or matinding sakit. Yan po. So, bigyan ka na mo ng mga orasyon. Babanggitin namin ng paulit-ulit hanggat ito ay malakas pa ang kapit. Paulit-ulit namin yan babanggitin at sabay gagamitan ng mga latinisyon, no? Para ito ay tumatalab sa taong binigyan ng sakit. Okay. So, yan po ay pinakamatinding hula. Okay. So, pangatlo, babalisahin ka lang. Ibig sabihin, hindi ka masyadong makatulog, stress ka, nababalisa ka, at may mga hindi mo inasahan na malilimutan mo, parang hindi ka masaya. Tulad na kahit nandyan na meron sa'yo, nandyan na lahat sa'yo, pero ito ay binigyan ka na hindi ka masaya. So, yan po ay pangatlong kategoryas ng kulang. Okay? So, yan po ay hindi ka masaya, at kahit binigyan ka lahat at nababalisa ka, hindi ka masyadong nakatulog, at hindi ka masaya, parang feel mo parang mayroong mga sakit araw-araw, parang may kulang, parang gano'n, no? So yan po ay babalisahin ka. So yan po ang pangatlong kategorya ng kulang. Okay, so may ano po tayo dyan, may katapat po tayo. Okay, may mga katapat po tayo, may mga kahoy or mga protection tayo dyan. Okay, may mga protection po tayo dyan. Okay. So, ayan ang ating mga topic ngayon. So, yan po ang short topic lang natin, gabay at sa kulang. So, yan lang po ang mga sintomas, no? Kung paano po natin iiwasan yan. Okay, sa next video natin, huwag niyo kakalimutan, no? Mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube para tatalakayin natin kung paano natin susumpain, no? Kung paano natin iwasan, no? O para ito ay hindi tatalab sa iyo. Kung meron ka man, always kang magpatingin, no? Sa mga albularyo or like mananampal, para ito ay maagapan agad kung meron ka. Okay? So may mga palipad hangin naman tayo. So yan po ay mga topic natin ngayon. So all about kulang para maiwasan natin yung mga ganong mga sakit. Okay? So ito po ang inyong gabay na si Lexter Hiking TV. Ito po ay nagbibigay ng gabay at payo ninyo. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag niyo kalimutan i-subscribe at i-follow ang ating YouTube channel. At of course, ay follow niyo po ako sa aking TikTok account, Lexter Tarot Boy, no? Ang ating YouTube, yung TikTok account natin is Tarot Boy. So yan po i-follow natin. So marami po tayong malalaman, marami po tayong maraming bigkasin natin, or marami tayong topic, no? Para ito ay pag-aralan, para ito ay maprotektahan, para iwas po sa mga ganong mga karamdaman, or iwas po tayo sa mga ganong mga bagay na hindi natin kagustuhan. Okay? At sa mga ingetera naman, no, lalo na sa mga taong may mga kontra, or may taong kinagalit, no, or something nagagalit ka, pwede natin yang gagawin. Pero ako ay hindi po, antay na po ako ngayon. Of course, mas better po na ako ay gagamutin ko or susumpain ko, no, kung sino mang taong parang ganon. Okay, may mga ano po tayo dyan, may mga pangontra. Okay. So yan lang po ang ating mga topic ngayon. Nagle-lecture po lang tayo. Ito po si Tarot Boy, ang naglilingkod at nagbibigay ng mga gabay sa inyo. Okay, kung gusto niyo magpabasa or hula, dito lang po tayo. Marami na po tayong nahuhulaan, no? Maraming salamat po sa ating naniwala. Marami po tayong nahuhulaan na sa TikTok account natin. Okay? So, sa gusto magpahula, no, huwag niyo kalimutan i-follow at subscribe niyo po ako. Okay? So ayan, no? Hanggang muli, dito na lang po tayo. Huwag niyo kalimutan ang ating susunod na topic, kung paano po natin iiwasan, paano natin iwasan or proteksyonan ang ating sarili. Okay? So baybayan niyo ang aking YouTube channel. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like. Click all bell para lagi kayong update sa mga panibagong video. Maraming salamat. Goodbye.